Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy. So, alam nating lahat napatapos na ang breeding season para sa national. Magkakaroon na naman, diretso na naman ang breeding natin sa late born at sa off season. At the same time, nagko-coincide yan para sa harvest ng early bird kasi 4 months, 4 and a half, 5 months na mga early bird natin that time. So, mag-harvest na naman tayo. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay late born sa off-season breeding. Kasi marami sa atin ang nagtataka kung bakit napakahirap daw buhayin ng mga late born at mga off-season na mga sisiw. So, sa ibang video natin, na-discuss na natin ang mga dahilan. Pero ito, isa-summarize ko lang at the same time, may isa akong napaka-importanteng natuklasan na gusto kong ibahagi sa inyo. Dahil, katulad nyo rin, by that time, nahihirapan ako pero nahanap ko kung anong problema. Nahanap ko kung anong problema. Sa pag nahanap natin ang problema, magagawa natin ang paraan or solusyon. So ito, unang-una, bakit nga ba napakahirap buhay ng mga early bird? Ang mga late born saka off season. That is March 15 hanggang May, June born. So ito, sa may Metro Manila area kasi, that time, sobrang init, grabing init, magpapapisa tayo ng mga sisiw. So pag nangitlog, magpapipisa ang mga sisiw, maliliit pa sila, babagsakan sila ng sobrang ulan. Ulang init, so very prone sila sa pagkakasakit dahil maliit pa sila kulang pang proteksyon nila sa katawan. Pangalawa, dahil nga sa pabago-bago ang panahon, ulan init, ang mga bakterya at ang mga viruses nagmumultiply yan, mabilis na magmultiply gawa ng moisture at the same time yung temperature. So since nagmumultiply sila, nandyan lahat ng sakit, mas malakas sila that time kasi hindi naman natin sila pwedeng ubusin kasi nakakalat sa lupa yan, kokontrolin lang natin. So since maraming bacteria and viruses sa paligid and mahina ang immune system ng mga sisiw dahil sa pagbagsak ng ulan init, talagang magkakasakit sila. So, bukod pa doon, yung tubig na iniinom nila, yung paligid, sabi ko nga sa inyo, since maraming malakas ang concentration ng mga bacteria sa viruses, kada tuka, kada inom nila, pwedeng makontaminate, pwedeng tamaan ang loob nila, ang immune system nila. So, pag tinamaan sila, yun na yung magiging cause ng pagkakasakit nila. Tapos, isa pa yung mga source ng tubig. So, sa mga breeders na nasa bundok, nasa balon, nasa mga sapa ang source ng tubig natin, yan yung mataas ang level ng bacterias na nagkukos ng digestive problems kagaya ng foul cholera. Kasi yung mga salmonella, napakabilis nila magpadami that time kasi perfect ang temperature para sa pag-multiply nila. Dahil nga, ang source ng tubig natin nasa bundok lang, posibleng makontaminate yan. Pero kung ang source ng tubig natin nasa gripo, nasa nawasa, or binibili, chlorinated naman yan, so malinis naman. So, kailangan natin linisin ang mga painuman sa kapakainan. So, yun ang ilan sa mga dahilan na mahirap buhayin ang mga off-season. Pangalawa, isa pa sa posibleng dahilan, yung nilalagyan natin na range area is hindi na sariwa. Dahil nga, ginamit na natin yung mga early bird, ginamit na natin yung sa early bird, sa national, nakapag-harvest na tayo, lalagyan na naman natin ang panibagong sisiw. So yung range area na nilagyan natin ng mga bagong sisiw, mapapansin nyo, may mga bacteria sa viruses na yon, may mga sakit na yon ng mga naunang mga manok na nilagay mo. Pangalawa, yung mga good bacteria, yung mga minerals ng lupa, gastado na or gas-gas na kasi kinain na ng mga naunang batch ng mga manok. Kung mapapansin nyo, napaka-healthy ng early bird sa mga local sa national. Dahil nga, sariwa ang range, excited ang mga tao natin na alagaan sila. Isa pang factor yun. Excited ang mga tao natin na alagaan ang mga early bird para mapalaki sila. So talagang tutok na tutok sila. Pero nung sunod-sunod na ang papisa, sunod-sunod na ang batch, pagdating sa dulo, nung nag-harvest na ng mga early bird, nag-harvest na ng local, nag-harvest na ng national, parang doon na mas excited ang tao natin. Hindi na sila excited sa sisiw. So parang medyo na-overlook na nila ng konti, napapabayaan na ng konti ang mga sisiw. Kaya doon na nag-uumpisang magkasakit ang mga sisiw sa stage or sa panahon na yan. So sama-samang factor yan.
yung tipong medyo kulang na sa focus sa tao, changing weather conditions, nagkakaroon ng mga salmonella sa tubig. So talagang sama-sama yung factors na yan para ibagsak ang mga alaga nating mga manok. Ibagsak ang mga late season saka late born natin ng mga manok. So talagang napakahirap. Ito ang pinaka-importante sa lahat pa na napansin ko na natuklasan ko. Pag gumawa tayo ng late born o kaya off season, kadalasan ang ginagamit natin mga babae is gastado na. Gastado na. So pag sinabing gastado na, gas-gas na, ginamit na natin siya ng early bird, ginamit na natin siya ng local, ginamit na natin siya ng national. So assuming hindi pa naglugot, isasalang pa natin para sa late born or para sa off season. So isa sa mga problema dyan is pag gastado na masyado ang katawan ng mga ginamit nating breeding material, mahina na rin ang lumalabas sa similya ng mga sisiw. Mahina sakitin ang mga sisiw. Kaya iba pa rin talaga na may pang-replace tayo ng breeding material. So kung may sariwa tayong breeding material na magagamit specifically para sa mga late born at para sa mga off-season, mas mabuti, mas maganda. So pansinin nyo, pag ginawa nyo yan na nagpalit kayo ng sariwang breeding material, pansinin nyo, makakabuhay kayo ng maayos, malalakas pa rin ang mga sisiw na lalabas. Kasi ako, yun ang ginawa ko na na-observe ko this year, and ito na, continuous nang ginagamit ko na nasa programa na natin. In-employ ko na sa programa ko na talagang pag late born sa off season, sariwang breeding material ang gagamitin ko para nabubuhay ko sila na maayos. At the same time, yung range area na nilalagay ko sa kanila is nasa malilim, nasa maraming puno, nasa maraming puno ko sila nilalagay. Kasi habang papalaki sila at mainit na mainit, pag hindi gaanong mapuno yung lugar mo, wala ganong kumain, hingal na hingal, kailangan mong paligo to cool them off. Pero pag hindi naman sila nasa mainit, pag nasa malilim sila, maraming puno na lugar, they are cool. Mas malakas pa rin silang kumain. Hindi iindahin ng init kasi may nasisilungan sila mga puno. So malakas pa rin sila kumain, malakas pa rin uminom, mabilis ang development ng katawan nila. Unlike nung nasa mainit ang range area mo, mabagal silang mag-develop, mabagal lumaki dahil ang pagkain nila, hindi sila gaanong ganado. Tubig palagi ang hinahanap nila dahil sa init ng panahon. So, yun guys, tandaan nyo ang mga pointers natin na yun. Kasi talagang napaka-importante ako. Late ko lang na-realize na dapat pala sa breeding materials, kung gagamit ka, kailangan sariwa pa rin kung gusto mo talagang makapag-produce ng maayos, healthy at vigorous na mga sisiw. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ito ng Logis Sisiw Academy.